Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat at muli ay pinipon mo kami sa tahanan ni Ate Lenny na kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat din po sa dalawang ito na talagang tapat na naglilingkod sa inyo. At dalangin ko, Lord, na inyo pong pagpalain at ingatan at huwag nyo na pong ipaintulot ang anumang karamdaman na makapasok sa kanilang katawan. Kaya dinadalangin ko po, Lord, na yung mga wala pa sa aming group, dinadalangin ko rin po na inyong ingatan, ihatid po ninyo sila ng mapayapa. Ito po aking dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At ngayon naman po sa pagsimula ay makakarinig tayo ng isang awitin. Walang iba, si Ate Lisa. Ay, si Ate Perina. Dito po. Kaya dyan. Dito ka na. I worship you in spirit and in truth. Hindi makita, tinatapan. Sorry. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can say face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
Amen. Amen. Spirit and inflow. Wow. Okay, ngayon naman po ay handa natin ang ating mga sarili sa pakikinig po ng salita ng Diyos na wala iba pong gagamitin ay ang aking may bahay, si Ate Lil. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ating pag-aaralan ngayon yung sign of end times o yung palatandaan sa katapusan ng daigdig. So, patatandaan natin na sunod-sunod ang giyera. Una, Russia, saka Ukraine, Iran, Israel, ngayon naman, Thailand at Cambodia. Ang Thailand, napakalaki pala niya. Ang Cambodia, maliit lang, tinignan ko sa mapa. Kaya lang, ang Cambodia ay suportado ng China. Na? Tapos may proposal dahil doon sa negosasyon ni President Trump at saka ni President Marcos, magkakaroon dito ng parang depo na dito gagawin yung mga dito maglalagay ng mga materyales para sa paggawa ng missile. So, alam niyo na ang mangyayari kung matuloy. Kung matuloy yun, isa na tayo sa tatargetin ng China, Russia, Iran, Iraq. Dahil lahat ng mga military bases, yun ang tinitira ng kaaway. Bago makarating, kaya nga ginagawa ng Amerika yan, napaka-wise ni Trump. Kaya niya ginagawa kung saan-saan siya naglalagay ng mga depo para sila ang uunahin. Eh, malayo sila Amerika. Tayo, sandali lang. Ha? Okay. So, ano ba ang palatandaan ng hapon po? Nagka-umpisa lang po. Baka ako nandito kami. Kaya naglaba kasi ako. Naglip ako sandali. Dahil ko din kabano. Naglilis ako. Okay. May pag-guided kayo pa kami naman. Ulitin mo ang topic. Ang topic natin ay palatandaan o sign of the end times. Na palatandaan sa nalalapit na katapusan. No? Kung kailan yun, wala man nakakaalam. Yun rin naman sinabi sa Bible, ang Ama lang ang nakakaalam. Ang Diyos Ama. Kaya pakinggan natin yung mga talata na pwedeng magbigay sa atin ng kaalaman. Okay, Liz, pakibasa mo nga. Mateo 24 verses 1 hanggang 5. 24. Sinong babasa? Ito. 24 si Lisa. 1 to 5. Mateo 24, 1 to 5. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusali niyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala niyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay ibubuhol. Ano ang sabi? Ito yung isang palatandaan, no? Nakita ni Jesus kasama ng mga disipulo nung lumabas siya ng templo. At sabi niya sa kanyang mga alagad, itinuro yung gusali, yung templo o yung simbahan. Na? Sabi niya, nakikita niyo ba ang mga gusali niya? Nakikita niyo ba yung mga building na yan? Sabi niya, tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho. So walang bato, kahit bato, halimbawa ganyan, nasa ibabaw, yung sa ilalim, iguguho. Ibig sabihin, wala yan, pantay na yan, Wasak. lupa na, wasak na yan lahat. Yan ang mga palatandaan. So, nasa sa atin na yan kung paano natin pakalimiin ang salita ng Diyos. 3. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olivo, palihim siyang tinatanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo?
Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagkarito at ng katapusan ng mundo? Oh, so tinanong na siya, pero nagpahiwatig na siya dito sa verse 2. Nasabi niya, yan lahat ng iyan ay iguguho. Ngayon, dahil parang hindi na kontento sa sagot ni Jesus, nung nananalangin si Jesus sa bundok ng Olibo, kasi doon siya lagi nananalangin, halihim siyang tinanong ng mga alagad. Sabi, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? Ay, ang tanong nila, kailan ba mangyayari itong mga bagay na to na maguguho, wala ni isang mga pako ang matitira? Kailan po mangyayari yan? So, ito na yung kasagutan niya. 400 sinusunod. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang mailigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga tigmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga yon. Magamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Okay. Ang sabi, ang kanyang warning, o mag-ingat kayo ha, maraming lilitaw na magsasabing ako ang Diyos. Meron na, di ba? Si Kibuloy. Siya daw ang Jesus. Siya daw ang tagapagligtas. Kaya maraming maililigaw. Marami bang nailigaw? 7 million daw. Maraming nailigaw. Kaya, kung gusto ninyo, huwag kayong mailigaw, magsimba kayo lagi at umattend ng Bible study. Dahil dito natin matututunan ang lahat ng bagay. Sabi niya, mag-ingat muna kayo. May warning siya. Hindi niya sinagot kaagad yung mga tanong. Sabi niya, ito yung mangyayari. Sabi niya, makakarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan. Nangyari na ba to? Nangyari na. Ha? Nangyari na. Nangyayari na. At mangyayari pa. Sabi niya, makakarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Samot-saring digmaan na ang naririnig natin Na? Ngayon na naman, ang nag-aamba na naman daw China at Taiwan. Matagal ko nang nalaman yan. Nung nandoon sila Leslie sa Taiwan last June, wala naman daw, hindi iniintindi. Pero ano ang sabi niya? Huwag kayong mabagabag. Bakit daw? Ba't hindi daw tayo dapat mabagabag? Dahil mangyayari ito. Talagang mangyayari. Di ba? Tagutom na ngayon. Mahirap. Walang, yung ang hardinero namin mahirap daw ang buhay ngayon. Sabi niya, mabuti pa nung nakaraan daw dahil may trabaho siya. Sabi ko, ito paghanap ka. Sabi ko sa kanya, maghanap ka ng trabaho. Mahal daw ang pagkain. Yun ang mga hinaing ng mga tao. Laban sa bansa. Laban sa bansa sa bansa. Churches against churches, di ba? Merong ganyan. Samantalang iisang Diyos lang naman ang sinasamba natin. Ha? Kaya ng gobyerno. Mga gobyerno, ang gobyerno natin, pagkagulo-gulo. Ha? Huwag kayong mabagabag. Hayaan nyo sila mag-away. Sapagkat dapat mangyari ang mga ito. Ngunit, hindi pa ito wakas. So, ibig sabihin, tayo rin, kung halimbawa, nandun tayo nakatira sa mga naglalaban-laban, madadamay tayo. Tama? Wakas ka na. No? Baka mamaya nabaril ka, di na, Wakas ka na. maaga yung wakas. Kaya, pero wag daw mabagabag dahil mangyayari at mangyayari ang mga bagay na ito. Sabi dito, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa. Tama, nangyari na to. At ang kaharian sa kapwa kaharian. Tama, Israel, Iran. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Tama, nagkalindol. Nagkalindol sa... Nagkaroon ng lindol sa Alaska, sa United States of America.
Alam nyo, ang lindol, 7.1. Kung dito sa Manila, yun, grabe Mabuti yan. na lang doon. Sa Alaska kasi, hindi, mid-rise lang ang building nila, hindi yung mga high-rise. So, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. So, asahan na natin na kung tayo ay buhay pa, ito yung dadanasin natin. Alangan naman yung kapitbahay natin, naghihirap sa gera, hindi tayo maapektuhan. Apektado tayong lahat. Ha? So, mangyayari at mangyayari, subalit hindi pa ito ang wakas. Sa panahong iyon, kapupuutan kayo ng dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Handa na kayo, mga kapatid? Ha? Sabi dito, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ang sasabihin, itong grupong ito, tiga saan to? Anong grupo? Sino pastor ninyo? Ako, balat-balatan tayo niyan. Hindi. No? Dahil daw sa kay Jesus. Isasakdal, tandaan ninyo ang ating dananasin, hindi tayo to. Isasakdal upang pahirapan at patayin. Ha? Kaya, nakakatakot ba? May nilalahad ko lang to sa inyo para maging handa ang ating kalooban. Anong gagawin natin? Manalangin tayong walang patid. No? Kasi sa panahon ngayon, na inyong na umpisa ng basa ang Genesis, ganito yung mga pangyayari noong panahon. Happy-happy, inom-inom, no? Happy-happy lang sila, parang walang Diyos. Kung gusto nila magsimba, magsimba. Kung ayaw, di ayaw. Ganyan ang nangyari. Nagsara ang simbahan, nagsara. Ginawang bar. Ganyan kalupit ang tao ngayon. Hindi na sila nagpapakundangan na ang lugar na yan ay banal. Kaya anong ginawa? Yun na nga. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Buti na lang, nandyan siya kung mahirap at mga tuhod natin, no? I-add-arin nyo na yung buto na avocado, lagyan nyo ng luya at yung oil. Ha? Yan ang ating panlabang. Ito pa. Tandaan niyo, isasakdal upang pahirapan at patayin. Ito pa. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. So maraming aalis talaga. Ayoko nang sumimba dyan sa Diyos ninyo. Ayoko na, hindi ko na pinikilala yan. Tatakwilan nila si Kristo. Dahil sa konting hirap, yun na ang kanila. Ang tao kasi, ang gusto lang ng katawan ng tao layaw. Di ba? Pag dumadating na tayo sa mga problema, ang tinitignan natin yung problema. Ang sabi ko, ang problema tinatapakan. Ang titignan, ang Diyos. Ha? Kasi the more na tinitignan natin ang problema, lalo siyang lumalaki hanggang nagiging katatakutan na natin. Tama ba? Kaya ang problema, wag niyong titignan. Tapakan ninyo at i-squeeze. Kaya habang tinitignan natin ang problema na unti-unting lumalaki yan hanggang sa para na tayong lamunin. Tignan natin si Kristo, ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundo ito. Wala nang makakatulong sa atin dito. Problema, si Kristo, si Jesus ang makakasolve. Kahirapan, hindi tayo masusuportahan ng gobyerno. Ng pera ang gobyerno. Anong pera? Si Kristo ang kasagutan. Ano ang sabi sa Matthew 6:33? Seek ye first, no? Hanapin muna natin ang kaharian at ang kalwalhatian ni Kristo. At ang lahat ng bagay ay kanyang idadagdag. Na? Pero hindi tayo gagawing robot.
ng Diyos. Ha? Kailangan din natin, kaya nga may kamay tayo may paa. Para tayo ay magsikhay. Tulad ni Tilina, marunong siya magpasahe. Ha? Hindi man siya nakakapagtrabaho, meron siyang sideline. Ha? Si Ate Seni, titinda ng kung ano-ano. No? So, yan ang gusto ng Diyos. Ito naman si Ate Edna pensionada naman yata to. Ha? Si Ate Lenny. Ha? Pinagpala. Parang si Maria. Pinagpala sa lahat. Directly. No? So kung tayo ay laging nakakapit sa Panginoon, hindi natin to mararanasan. Kaya nga sabi ng Bible, magkaguluman silang lahat dyan. Tayo panatag. Dahil meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag pabatayin na lang, Panginoon, iligtas mo po ako. Pero merong kwento niyan Binabi ng pag-uwi yung dalaga. Yung dadaanan nila talagang alam na marami doong mga sanggan mo. Kaya nung siya ay pauwi na, nanalangin siya ng todo. Kaya may nadaanan siya mga kabataan, hindi naman siya inano. Nung tinanong, ba't hindi niyo inano yung bata? Sabi, may kasamang higante. Kasama daw higante. Ha? So nakikita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Ha? Okay? Ano pa? Meron pang isang pagkaganda-ganda. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Naku, parang panahon pala to ng hapon. Sabi, yan. Nakatakip lang ng bayong na may ayan, maraming pera. Ito. Ito, pensionada. Ito, pensionada. Ito, pwede to dahil naghihilot para mawala ang sakit ng tuhod. Turo na ipagkakanulo tayo. Para saan? Para, sabi dito, marami ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Nakakatakot na mabuhay ng ganyan. So, ang hirap pag may kapitbahay kang ganyan. O may kasama ka sa bahay na ipagkakanulo ka. Nakakatakot pala yung darating. Kaya dapat maging handa tayo. Ano ang ating pananggalang? Panalangin. Ha? Sabi dito sa 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Dadating pa rin yung mga false prophets at ililigaw ang karamihan. Kaya nga, dapat yung ating puso ay punong-puno ng salita ng Diyos. Kaya ang dapat natin gawin, read your Bible, pray every day. Ha? Ang kasama ay lalaganap, pa't manlalamig ang pag-ibig ng marami. So, ang kasama ay napakalawak ng parang bagyo. Alam niyo yung nakaraang bagyo? Widespread yun. Meron sa Luzon, meron sa Visayas, meron sa Mindanao, doon sa upper part pa ng Babuyan Island, meron pa rin doon. Ganyan din ang kasamaan, lalaganap. Parang halimbawa, naglalakad kayo, bigla ka nalang aagawan ng pitaka. Cellphone, bag. Kaya sa panahon ngayon, dapat yung mga bag ninyo, huwag yung hindi nyo hinahawakan, yung merong iba nakaganyan lang sige na ang lakad. Hindi natin alam na meron namang nakaabang mga magnet. Ano yung tawag? Snatcher. So, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Na? So, sino dito ang magpapatuloy? Kaya nga, verse mo? Ano yung tapat hanggang wakas? Ang manatiling tapat Ang manatiling tapat. Sino dito ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas? Sino dito sa ating grupo ang mananatili? Lahat. Kung halimbawa, Ate Merly, yung isang daliri dahil laganap ang kasamaan,
Ito, pensyonado to, nagbibigay ng pera. Ganyan, dalili mo. Puputulin. Suko na. Isusuko mo ng iyong pananampalataya o mananatili kang tapat. Nananatiling tapat. Hindi mo? At least, isang daliri lang. At least daliri lang pagdating mo sa langit Hindi naman kumpleto. papansinin ni Lord dahil bakit walang daliri ko. At least tapat ako. Diba? Ikaw, Ate Seni, halimbawa yung mga kuko mo, tatanggalin. Itatatwa mo ang Diyos mo o tatanggalan kita ng kuko. Mananatiling tapat. Kahit na masakit, no? At talagang inaano ko lang sa inyo, pinipicture ko lang sa inyo. Kasi ang sabi, ang kasamaan ay laganap. Alam mo, nasusuko mo yung Panginoon na dahil lang sa daliri. Oo. Hindi, So, susuko mo yung daliri. Pagdating natin sa langit, kumpleto na naman tayo. Ha? Kaya mo na kanila yung daliri natin. Sa kanila na, pero ko kung sisisi ko siya. Kung isasama, ba, ayaw pa ha, ibigay mo na yung singsing mo. Bibili na lang kayo iba. No? Kaya ang sabi dito sa 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sasabihin na, Walina, isuko mo ang iyong Panginoon o bibigtiin kita? Suko ang Panginoon. Hindi mo susuko. Suko ang Panginoon. Gusto mo mabigti. Pangalan lang. Ano? So, Hindi ka daw bigtil. ito yung mga dapat nating malaman na mga pangyayari. Natutuwa lang tayo dahil hindi pa natin nararanasan. Nakakatawa lang dahil pero pagdating siguro ng aktwal, katulad ng panahon ng hapon nakikita ko na sa sine yung merong bayong na may lang sa mata tapos ituturo ka kahit wala kang kasalanan pag napagtripan ka. Oo. Babarilin ka, papatayin ka, ganyan, kalaganap ang kasamaan. Ay, mabuti na nga lang yan, kung babarilin ka kaagad, wala nang sakit, patay ka na kaagad. Ay, yung tatalupan ka pa, kukunin pa yung mga kuko mo, puputulan ka ng daliri, no? Dahan-dahanin ang kamatayan, kasakit-sakit. Tanggalan ka ng tenga. So, yan yung kahirapan. Pero ang sabi ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Na? So, bakit niya sinabi yun? Kasi ang sabi dito, maraming manlalamig sa pananampalataya. Kita niyo nga sa Europe, nagsara na yung mga churches doon. Maraming nagsasarang churches at ginawa ng bar. Yung churches, ginawa ng bar. Bakit? Kasi nasa kanila na lahat. Kapag ang tao ay nasa kanya na lahat ang kanyang kailangan, nakakalimutan na niya ang Diyos. Tama, mali? Tama, na? Tignan niyo na lang. Pag kayo ay sagana sa lahat ng bagay, nananalangin pa kaya kayo? Siyempre nga, tapos sa ganun pa. Okay, praise the Lord, no? Kung ganyan. Pero kalimitan kasi ng mga pangyayari, pag nasa kanya na ang lahat, nalilimutan na ang Diyos. Sasabihin, ay busy kasi ako pag pinapa-attend ko ng Bible study, busy ako. O di kaya, Mga kalagan may ginoon. no? Maari, sabi nga huwag kayong maililigaw. Dahil maraming lalabas na mga, no? Hindi lang landas ng buhay. So, nakakatakot. Pag sinabi ng isa, ay huwag mo na kaibiganin yan si Seni. No? O di, hindi na, away na naman. Ganyan ang gagawin ng Diablo. Alam niyo ba kung bakit? Kasi talunan na siya. This is the time na kailangan bawiin niya ang mga dati niyang mga kampon. Tayo yun. Dati naman may kampon niya tayo. Nung tinalikuran natin siya at ating tinanggap si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas pagkatapos natin magsisi sa lahat ng ating kasalanan,
naging, ano ang sabi? Tayo ay naging anak, tayo ay naging kaibigan ng Diyos. Pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan. At kapag ang Diyos ang nagpatawad, hindi na niya binabalik pag nagalit na naman sa ito. Kasi si Ate Lenny, ganito. No? Nauulit-ulit na naman yung mga kasalanan nung mga nakaraan. Pag nagpatawad, huwag nang balikan yung mga nakaraan. Talagang fully ang pagpapatawad. Full forgiveness. Huwag nang paulit-ulit na pag nagagalit, no? At kapag kayo ay nagalit sa inyong kapwa, lalo pag nasa church kayo, huwag niyong idamay ang church. Magsimba pa rin kayo. Dahil, sinulugi. Kapag wala kayo sa loob ng church at hindi kayo nakarinig ng salita ng Diyos, ano ang namumuo sa inyong isipan at sa inyong puso? Ano yun? Hmm? Galit at bukot. Kasamaan, tama. No? So, kung ano-ano na ang nabubuo dito sa utak mo, kasi si ano, ganyan, kasi si ganito, ganyan. Hindi damay ang Diyos. Ang Diyos nagpaparusa, tandaan ninyo mga kapatid. No? Kaya sabi, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Mateo 24:13. Tandaan ninyo yan. Pwede nyo nang sauluhin yan. Manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ha? Sa ating pagpapatuloy, wala pa ba? Hindi pa? May time pa? Ang kalapastangan ng walang pangalawa. 15 na. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam ng kalapastanganan, tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na yun, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig sa araw ng pamamanyo sapagkat sa mga araw na yun, ang mga tao'y magdaranas ng katinding kapiguran, hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaigin ng Diyos ang mga araw na yun, walang taong maliligtas, ngunit alang-alang sa hiliran, paiikliin ng Diyos ang mga araw na yun. Kung may magsasabi sa inyo na narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniwala, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghabang hinala at mga kababalaghan upang iligaw. Kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko ng sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sasabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sasabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat, na bumubulit mula sa silangan hanggang sa kaluran. Kung nasaan ang bangkay, doon makakatipon ang mga buhat ko. Ano yun? Yung ibo na paangit na malaki na Kumakain ng tao. Tawag yun. Vulture kung sa English pa. Okay. Kalapastanganan walang pangalawa. Ano itong kalapastanganan sa kalapastanganan walang pangalawa? Ano kaya sa palagay ninyo? Ha? Ano pa? Pagtalikod. At pagsamba. Kung tumalikod ka, bumalik ka dun sa dati mo. Yan yung kalapastangan ng walang pangalawa. Parang, alam mo yung baboy,
Pag pinaliguan mo, di mabango malinis na. Anong gagawin niya sa susunod? Lulublob na naman doon sa dati. Bago. Okay. So, kalapas na nga ng walang pangalawa. Nakakilala ka na sa Panginoon. Tapos, nung ikaw ay nadaya, nadaya ka, naniwala ka naman dahil bula ang propeta yun eh. Maraming maniniwala, daming pera, bula ang propeta. Yeah? Pag sinabi, oh, ikaw, Nagli, magbenta ka ng lupa't bahay mo at ibigay mo sa akin ang napagbilhan. Kaya yung mga bulaang propeta, kung nagsasabing sila ang Mesyas, maraming pera. Dahil lahat ng mga pag-aari ninyo, kukulimbatin na ang tawag na harap-harapan na pagnanakaw. Okay. So, ito yung kalapas na nga ng walang pangalawa, nakakilala ka na sa Diyos. Naranasan mo na ang kabutihan, ang pagpapala, ang biyaya, ang proteksyon ng Diyos sa buhay mo. Pero nung ikaw ay nadapa dahil dyan sa mga bulang propeta na yun, iniwan mo yung una mong pag-ibig, Jesus. At nagbalik ka doon sa dati mo kalagayan. At nagpakasama-sama ka pa. At muli ay diniyos mo na yung dati. Yung Diablo. Ito yung kalapastanganan, walang pangalawa. Kaya nga, sa muling pagbabalik ni Jesus, ang sabi dito sa 16, kapag nangyari ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Yun daw kapag nangyari daw itong mga pangyayaring ito at sa muling pagbabalik ni Jesus, ang lahat daw ng, nandito tayo sa kawit, huwag na kayong babalik pa sa inyong mga tahanan upang kumuha ng pera at kung ano-ano pa, tumakas na kayo. Dahil tandaan natin sa muling pagbabalik ni Kristo, siya ay isang judge na siya, hukom. No? So, ang lahat na nagpatumpik-tumpik na dumating si Jesus, hindi pa rin niya tinanggap si Jesus, wala na siya pag-asa pang maligtas. Sapagkat hukom na ang role ni Jesus. Sa ngayon, mapalad tayo dahil si Jesus ay, Savior o tagapagligtas. Na? Yan ang kanyang ngayon, ginagampanan. Sa muli niyang pagbabalik, siya ay hukom. Alam niyo yung hukom bitay, Fernando Po Jr. Kung ano tayo, babasahin na kung yung tunay niya na yung mga dapat sa kanya. Yung mga nasa bukid daw, wag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Ang pinakakawawa ang mga buntis at nagpapasuso sa araw na iyon. Sabi dito, ipanalangin ninyo na ang pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapigatian hindi pa naranasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. Ha? So, ngayon pa lang, ihanda-handa niyo nga ang mga puso na tinanggap niyo na naman si Jesus bilang inyong Lord and Savior. No? Ibig sabihin, kapag meron na tayong Kristo sa ating puso, meron na tayong assurance na protektado tayo. No? Mamatay man tayo, alam natin kung saan tayo dadalhin ng Panginoon sa kabilang buhay. Ha? Hindi tayo doon sa mainit, hindi tayo sa malamig. Doon tayo sa bubuo. Pagdating ba, ikaw, Timerly, naputulan ka. Pagdating mo sa langit, alam mo yung butiki, pag pinutulan mo ng buntot dyan, di ba, umahaba ulit. So, ganyan ang mangyayari sa dahil. Tutubo ulit. Tutubo ulit. Kasama yung sisi. Kasama ang sisi. Balik. Balik. Balik yung sisi. Balik yung sisi. So, panalangin daw natin na huwag mataon sa taglamig o sa araw ng
pamamahinga. Bakit sa araw ng pamamahinga? Ano ba tong araw ng pamamahinga? Mahalaga ba to? Sa ating mga mananampalataya, ano tong araw ng pamamahinga? Araw ng pagsamba. So, tandaan natin yung mararanasan daw na Pero may narinig ako na Sige. ang araw daw ng tayo, Sabado lang talaga. Noong unang panahon, sa lumang tipan tuwing Sabado ang Sabat. Pero yun ang binago ni Jesus. Isa lang ang binago ni Jesus. Ang Sabat ngayon, Sunday na. Kapangyarihan ni Jesus yan. Si Jesus ay Diyos. Kaya meron ano yung Sabadista. Sabadista na yan ang pinapanood. Lumang tipan sila pa. Nasa lumang tipan. Wala na po ang luma. Nasa bago na tayo. sa Diyos Ama lang po sila naniniwala. Hindi nila alam na sabi, all authorities in heaven and on earth has Kasi been yun given. yung mga business sa akin. Alam mo ba na talagang Sabado ang pagsamba ng Lord. Hindi sila Kristiyano. Tuwing Sabado ang ano nila. Pag linggo may ano sila. Nagtitinda siya pag Sabado. Yun talaga sarado. Kasi wala po silang Kristo. Diyos Ama po sila. Kawawa sila. Wala silang Ito Kristo. kung busy na ako sa kanya. Kaya talaga ano, Sabado. Wala naman pong masama. Kung gusto mo magsimba, kung meron, may mga churches kasi na meron silang Saturday worship. Sabado. Mm. Ito talaga. Merong Wednesday, merong... Kasi para yun sa mga call center agents. ng- Pero sa Kristiyano, Christian, Sunday lang. Sunday. Mayroon mang midweek, hindi yun katulad ng Sunday. Midweek, parang ganito lang yan, nag-aaralan. May prayer meeting Kaya every ako Friday. nadadala ka. Yung sabihin na hindi mo alam ang ano talaga. Ano ka. Pero hindi ako. Pero ang nasa Bible kasi, sa araw ng pamamahinga, dapat kang magsamba. Ang araw natin ng pamamahinga ay Sunday. Kaya, Sunday na tayo. Yun ang binago ni Jesus. Wala nang iba. Hindi kasi mausto. Kaya sabi dito, Pero pag na nasimba ako, hindi ka nakikinig. Kaya hindi ka dala ka. Hindi, tsaka artist pa naman alam ko naman. Yung kaya kami mga sabadista. Pero ito naman yung sa atin, talagang Sunday yung pinakapat. Kristiyano tayo. Christian. 7 days pa rin. O kasi ang bilang nila, Kaya hindi naman nila ako makukumbinsi. Dahil may aray ka na kakaroon mo. anyway, ang worship, kahit anong araw pwede. Pwede. Kahit anong araw pwede. Worship yan. Kahit anong araw pwede. Pero, ang si Jesus nga, ang gusto niya, every Sunday, ang ating pamamahinga. Yung kanila, galang natin kasi lumang tipan sila eh. Noong panahon sila, Old Testament sila, may bago na eh. Kaya kami tinatawag na Sabadista. Oo. Yung Sabado ang Sabadista, Sabado. Pero ang Sabat, hindi Saturday. Ang Sabat, hindi Saturday. Tandaan nyo ha. Ang ibig sabihin ng Sabat, pamamahinga. pamamahinga. Ang Sabado sa English, Saturday. 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 Oo. Hindi nakukuha nyo. Ang akala kasi nila, Sabat. Sabado. Sabat. Malapit kasi Sabado. Sabado. Oh, ang English ng Sabado, Saturday. Saturday. Oh. So, nakukuha nyo ba? Kaya pagkakaintindi nila Oo. sa Akala nila, Sabado ang Sabat day. Kaya hanap ako ba? Pero noong panahon, totoo noong panahon sa lumang tipan, ang pahinga nila, Sabado. Sabado. Kasi ang counted nila, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday. Ikapitong araw. Ikapitong araw. Nag-uumpisa sila sa Sunday. okay, sabi dito, kung hindi pa iikliin ang panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong ito. 23, kung may magsabi sa iyo, narito ang Mesiyas o nariyan siya, huwag kayong maniniwala. Bakit ilang beses itong sinasabing, o pag mayroong nagsalita na nandyan ang Mesiyas,
Huwag kayong maniniwala. Bakit ilang beses? Sinabi. Kasi mangyayari talaga eh. Tulad ng ginawa ni Kibuloy. Mesiyas siya. Siya Kapag Jesus. nasa Bible, ilang ulit na sinasabi, ibig sabihin ng mahalaga. Ibig sabihin, tandaan natin na napakahalaga nito. No? Mag-ingat. Na mag-ingat tayo. Huwag tayong padadaya. Ang maligaw tayo ng mga bulaan. Oo. Ang dami na ngayong mga bulaan. Inulit na naman. Sapagkat may mga magpapanggap na Mesyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda ng mga kababalaghan upang iligaw kung maari pati ang hinirang ng Diyos. O pati ang hinirang ng Diyos, hindi lang yung walang alam, pati yung mga hinirang ng Diyos. Tayo yung hinirang tayo eh. Pwede pa tayong mailigaw. Kaya nga dapat magtumibay tayo sa ating pananalangin, sa ating pagbabasa ng Bible. At sasabihin, sabi dito, kaya kung sasabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumaroon. Kung sasabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, ganoon din ang pagparito ng anak ng Diyos. So, ibig sabihin, ang pagdating ng anak ng Diyos, sa kanyang muling pagbabalik, hindi natutungtong sa lupa sa alapaap lang. Doon tayo sasalubungin. So kung gaano, hindi daw katulad ng iba na sinasabi, nandyan na ang Mesyas, nandyan sa kwarto, hindi na magtatagal ang Panginoon sa kanyang muling pagpaparito. Parang in the twinkling of an eye. Yung parang pumikit ka lang ganyan. Oo, nandyan na. 5 minutes. Okay. Sa 28, kung saan naroon ang bangkay, doon naman magkakatipon ang mga buitre. So, ano ang significance ng buitre at mga patay? Maaring ito ay literal, maaring figure of speech. Pag sinabi nating patay, patay sa pananampalataya. Na? So, kung patay sa pananampalataya, ang tawag dyan namin ay mga zombie. Yung, alam niyo ang zombie? Nakikita niyo ba yan sa palabas? Oo. Naglalakad na walang direksyon. No? Ang tao na walang Diyos, walang direksyon. Kaya lamang nagkakadireksyon ang buhay natin dahil sa Diyos. Bakit may direksyon? Itinutuwid tayo ng Diyos. Dahil tayo talaga liko. Ha? Wala namang magaling sa atin. Walang buti ang tao. Kaya nga kailangan natin ng Diyos. Walang buti ang ating pagkatao. No? Ang ating personality talaga, yung totoong personality, gusto natin na nakakalamang tayo. Tama? Mali. Tama talaga yan. So gusto natin, ay dapat ako mauna. Di ba sa pilahan, kaya nga nagigit-gitan eh. Ay ako mauna. Naaway-away pa. Kasi yan ang ugali ng tao. Saka sa paluwagan. Ilagay mo ako sa una. Sigurista. Kasi kung nakatakot sila pag napauli ka, baka magulong. Sila nga naman, nakashave mo. May kilala akong ganyan. Kaya nga po ako, natatakot ako dyan eh. Paluwagan. Sabi nga ng mister ko, nung nabubuhay, hindi paluwagan niya, pasikipan. Pasikipan. So, Okay. yan ang ating aralin ngayon. May napulot ba kayong... May dadagdag pa. Sige, Pastor. Kasi iyan ang gusto ko eh, yung nagtatanong kayo. No, nagtanong si Ate Edna, totoo yun. Ate Edna, totoo talaga dahil sila nasa lumang tipan, nasa kautusan. Okay, wala silang Kristo. Oo. Tama, kaya hindi ka makumbinsi. Basahin mo, Ate Lisa, Hebreo chapter 8, verse 30. At Ate Lini, pakibasa ang Galatia chapter 5, verse 18. Para malaman natin na wala na tayo sa ilalim ng batas.
Gracia, ano pa? Galatia chapter 5 verse 18. Unahin natin si Ate Lisa. Mamaya ka na Ate Lini. 5 ano? Sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una, at anumang nawawala ng bisa at nalulumang ay malapit na wala. O, di ba? Kayo ng Espiritu. Wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Di ba? Liwanag. Tayo daw, wala na tayo sa lumang tipan. Dahil tayo ngayon ay pinapatnubayanan ng Espiritu ni Kristo. Nakukuha mo ba natin? So, kaya kawawa itong mga Sabadista na sa kautusan pa rin. Nandyan yung wag magpaputol ng buhok, mahaba, ang mga damit mahahaba. Utos yan noong lumang tipan pa. Utos yan. Kaya marami sa kanilang bawal na pagkain. Bawal sa kanilang pusit. Tandaan yan. Hindi, Ha? hindi dating doon. Yung mga sabadista. Yung ano nila, yung Panginoon nila nasa Korea. Bagamat nasa Bible. Pero noon pa nga yan. Ngayon pwede ng lahat kainin. Noon ang baboy hindi pwedeng kainin. Ngayon pwede na. Sa bagong tipan. Mababasa yan sa Timothy chapter 4, 1-5. Kung gusto nyo, basahin nyo pa para malaman nyo na lahat ng pagkain ay pwede nang kainin basta ipanalangin. Unang Timothy chapter 4, 1-5. Kasi wala naman daw pagkaing marumi. Yung pumapasok, hindi daw madumi. Yung lumalabas ang madumi. Dahil galing sa puso. Kailan daw darating ang wakas? Di ba tinanong? Kailan daw darating ang wakas? Malapit na pag nakita natin yung nagkakabigmahan. O, pakibasa. Pakibasa sa Mateo 24:14. Malapit na. Iyan ang magpapaliwanag. Mateo 24:14. Kailan darating ang wakas? Mateo. Hindi nyo yata nabasa yan kanina eh. Mateo 24:14. 14. Sabi, Ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. ayan, ang liwaliwanag. Diba? Pag naipangaral na sa buong mundo ang salita ng Diyos, ngayon, laganap na. Nasa YouTube, nasa Facebook, marami na nakagaling. Sa kadarating ang wakas. Hindi nga lang natin alam kung anong petsa. Ang maganda, lagi tayong handa. Lagi tayong handa. Hindi tayong bawian. O, ang pagdating ng wakas ay wala tayong kakaba-kaba. Kasi bago yan dumating, ang sabi ni Lord, iipunin niya ang mga banal. Ihiwalay niya ang mga kambing. Susunugin yan sa dagat-dagatang apoy. Tayong nakahiwalay na, sabay-sabay tayong aakyat sa langit. Yung totoong Kristiyano, ha? Kaya dapat totoo tayo. Hindi tayo fake. Okay. Hindi tatanggapin sa samlaan. Pag fake. Okay, so Ate Lil, magtanong ka na kung ano ang request nila sa prayer mo. Naunawaan niya mga kapatid, natuwa lang kasi sila pag pinutulan ng daliri. Na-instill sa kanilang utak. Nagbabiral ako dito. Naunawaan niyo mga kapatid, no? Kapag ang salita ng Diyos ay laganap na, bagamat may YouTube, merong, anong tawag doon? Facebook, pero meron pang bansa na hindi natin na parte ng China, hindi kilala si Jesus. Sa Indonesia, hindi rin sila naniniwala dahil sila ay mga ang kanilang religion, nakalimutan ko. Kung ano rin, Buddhism. baka Buddhist, no? Bangkok, Thailand. 4 minutes na lang. So, ano ang inyong mga request, mga kapatid, bago tayo magwawakas tayo sa panalangin? Ako muna, ang request ko na hanggang linggo, magandang panahon. Kayong lahat ay sama-sama tayo
sa araw ng linggo, yung pamamahiga, ito. Okay lang na may birthday o ano, pero gusto ko, ngayon lahat ay nandoon. Kasi narinig natin, araw ng pamamahiga yun eh. Tayo magpuri sa Panginoon, magpasalamat. Tsaka yan ang sabi ng Diyos eh. Kaya Huwag sinabi mo, kaligtaan. yung araw na Araw ng yung linggo, araw yun. ng Huwag kaligtaan ang pagtitipong banal. Okay. Yan ang i-request ni Ate Lenny. O kayo mga kapatid dyan, hindi naman kayo puputulan ng daliri. Tutulong na po. Ang inaano ko sa inyo, pagka tayo nandoon, tutulong tayo. Ikaw, Tiseni. Hindi yung nagtutulong sa ano. Sana hindi na matuloy na yung mga anak sa pag-aaral sa 8 militar. Yan. At pag-iingat. Ingatan. Paalis na kasi ang anak niya. Wow, very good. Saan po po tayo sa August 8, parting Amerika. Ito. Tatanggap ka na ng dollar. Joke, joke. O kayong dalawa. Prayer request. Ikaw po, te. Nilalakad na ano hanggang ngayon, di pa na ano eh. Parang kagana lang. Oo. Yan ang dinidevelop sa iyo, te, ng Panginoon. Tiyaga. Kasi tayo, gusto natin, ha? Bigyan tayo ng katiyagaan. Sige, Okay. tayo manalangin. Off na, alas 4 na. Sandali, mananalangin muna kami. Tsaka ano, sis yung mga anak ko, ako ingatan ng Panginoon. Sige. Dahil kasi sila yung nagpo-provide sa amin, aming pagkain. Okay. Ay manalangin, dakilang Diyos. Salamat sa aralin na ipinagkaloob mo sa amin sa hapong ito. Tunay Panginoon na ang mensahe mo para sa amin ay yung aming paghahanda sa iyong muling pagbabalik. Alam po, alam namin Panginoon na naihayag mo sa amin sa hapong ito na walang matitira, ang lahat ay iguguho mo Panginoon. Salamat o Diyos dahil pinaghahanda mo kami ngayon pa lamang. At sa mga talata na aming binasa, nawa Panginoon ay patuloy mo po itong itanim sa aming mga puso, tumubo ito at maging kaalaman at karunungan namin sa aming buhay. Magamit namin ito Panginoon sa pang-araw-araw naming buhay at upang hindi kami madaya ng mga bulaang propeta, mga bulaang guro, mga bulaang miseyas na nagsasabing sila ang Panginoon. At sa hapong ito, dalangin ko po Panginoon si Ate Lenny, tinataas ko po sa ang kanyang buhay sa iyo Panginoon sa mga oras na ito at ang kanyang prayer request Panginoon ay nawa o Diyos iyo pong itulot na sa araw ng linggo magmula ngayon hanggang sa araw ng linggo ay maging maayos po ang panahon na wag nawang umulan kung uulan man ay sa bandang gabi na po Panginoon. Alam ko o Diyos na nakikinig ka sa mga dalangin namin at alam ko, O Diyos, na ang araw na ito ay espesyal kay Ate Lenny dahil ito ang kanyang 80th birthday at kami man, Panginoon, ay nakikigalak sa kanya na gagalak kami, Panginoon, sa iyong pamamatnubay sa kanyang buhay na sa loob ng 80 years naging tapat ka po sa kanyang buhay. At salamat, Panginoon, na sa hanggang ngayon ay patuloy kang ipinapamuhay ni Ate Lenny. Naging malusog siya, bagamat dumadating ang mga sakit, Panginoon, pero alam namin, O Diyos, Ikaw ang nagpapagaling. Dinadalangin ko rin ang kanyang mga anak, kung meron man siyang darating na anak, O Diyos, Ikaw patuloy na mag-ingat, at nawa, Panginoon, gabayan mo po sila, at ingatan sila sa kanilang paghahanap buhay, upang sa gayon, Panginoon, ang kanilang bahagi ng kanilang tinatangkilik ay may bahagi din nila sa kanilang magulang. Salamat o Diyos dahil merong mabuting kalooban ng mga anak ni Ate Lenny na hanggang ngayon sila ay nagpapadala ng kanilang suporta para sa kanilang magulang. Dinadalangin ko rin si Ate Seni. Salamat sa buhay ni Ate Seni na nagpapatuloy siya sa
paglilingkod sa iyo, Panginoon. Nawa, O Panginoon, ang kanyang kahilingan ay iyo pong tugunan. Ang kanyang mga anak na magmamigrate sa Amerika, nawa, O Panginoon, magkaroon na ng katuparan upang ang kanilang mga plano, ang kanilang mga hangarin ay magkaroon ng katuparan, Panginoon. At alam ko ang biyaya ng lahat ng ito ay galing sa iyo. Salamat din sa buhay ng mga kapatid kong ito, si Tilina, si Merly. O Lord, salamat sa buhay nila na alam ko, O Diyos, ikaw ang nag-uudyok sa kanila upang sumimba, Panginoon, sa araw ng linggo. Pagpalain mo po ang mga buhay nila, anuman ang kanilang mga pangangailangan. O Lord, ikaw po ang patuloy na magpadaloy dito, na huwag silang madaya ng sanlibutan, kundi patuloy mo po silang ingatan, gabayan at subaybayan. At sa aming kapatid na si Ate Seni, Lord, matagal-tagal na rin pong panahon ang kanyang inaantay sa kanyang transaksyon. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Dinadalangin namin patuloy ang iyong pagpapala na nawa, Panginoon, magkaroon ng saysay ang kanyang mga adhikain, Panginoon, lalo na sa kanyang nilalakad na transaksyon. Ingatan mo po si Ate Seni, biyayaan mo po siya ng Edna. kalakasan. Si Ate Edna, biyayaan mo po siya ng kalakasan at patuloy mo po siyang ingatan, Panginoon, sa kanyang buhay. Ganun din si Lisa, salamat, O Diyos, dahil hindi mo pinagkulang si Lisa, kundi, Panginoon, binubusog mo siya sa iyong mga salita at hindi ka po nagpapabaya sa kanyang buhay, na siya mong isa ay nagtataguyod sa kanyang pamilya. Salamat, O Diyos, dahil binigyan mo si Lisa ng magandang boses, at salamat, O Diyos, dahil siya ay nagpapatuloy. Ang sabi nga, ang kanyang mga anak, Panginoon, ay patuloy mo pong ingatan at subay